Sinakay sa ambulansya si dating Executive Secretary Salvador Medjaldea. Nangyari yan habang nasa compound siya ng ICC Detention Facility sa The Netherlands. Mula sa The Hague, narito ang report ni Gretchen Hong. Hawak ang mga kandila, nag-prayer vigil ang ilang grupo sa harap ng ICC Detention Center sa The Hague Penitentiary sa Netherlands. Panawagan nila, hustisya para sa mga biktima ng war on drugs noong Duterte administration. Hindi po ito tungkol sa mga tao, hindi ito tungkol sa mga personality politics na tinatawag nila, kundi tungkol sa mga taong namatay noong Duterte administration. Ayon kay Patricia Enriquez na miyembro ng Holland Gabriela, nagkaroon sila ng pag-asa kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Menandro Abanes ng grupong Filipinos Against Corruption and Tyranny hindi malimot ang mga panahong nakakausap niya ang ilang kaanak ng mga pinatay sa war on drugs. Habang tinitingnan ko si Digong, wala akong nakikitang remorse. Wala akong nakikitang yung bang pagsisisi. Patuloy rin ang pagpapakita ng puwersa ng Duterte supporters sa ICC. He did his best, but hindi naman dapat na sa kanya lahat isisi lahat. We want to send a message, a form of solidarity, a peaceful gathering because we want to support the former president. Sa pagbisita ni dating Executive Secretary Salvador Medjaldea kay Duterte kahapon, nagpapasalamat daw ang dating Pangulo sa kanyang supporters. Tungkol naman sa kalagayan ni Duterte, okay naman siya, he's in very high spirit, nakahabol na ng konting tulog. nilinaw naman ni dating spokesperson Harry Roque na hindi na magiging legal counsel ng dating Pangulo ang anak na si VP Sara dahil isa siyang halal na opisyal. Hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawat sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak. Sa ngayon, tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang kumpirmadong abogado ni Duterte. Mula sa The Hague sa The Netherlands, nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5.